Grabe mga boss, ang bait talaga dito ni Uncle Drew, Kyrie Irving, dito nga sa nangyari sa naging laban ng Dallas Mavericks kontra nga dito sa Boston Celtics. Ano nga bang ginawa dyan ni Uncle Drew dito nga sa batang fan na nanonood dito nga sa courtside? Bakit nga ba ang daming humanga dito nga sa ginawa ni Uncle Drew? Hindi lang yan, eto Stephen Curry halos magulat at lumaki ang mata dito nga sa sinabi ng reporter matapos nga naging laban ng Lakers kontra nga dito sa Warriors. Ano nga ba mga nangyari dyan? Tara't pag-usapan natin yan. Ito nga sa naging laban ng Boston Celtics mga boss kontra nga dito sa Dallas Mavericks. Dito under 4-minute mark sa second quarter, ball possession mga boss para nga dito sa Mavs at ang nagdadala ng bola ay itong si Uncle Drew, Kyrie Irving. Kung ipapasa na sana ni Uncle Drew mga boss yung bola ay hindi niya naman inaasahan na wala pala doon yung kanyang teammate. Kaya ang nangyari mga boss no, etong batang fan na nanonood dito nga sa courtside, tinamaan nga dito sa mukha. At dahil nga mukhang malakas ang pagkakatama sa ilong dito nga sa mukha ng bata na to, ay mukhang dinugo nga rin mga boss dito nga ang kanyang ilong. Dahilan para mag-alala ang mga players kagaya na lamang dito nila Jaylen Brown, Derrick White at itong si Uncle Drew. Itong maganda para kay Uncle Drew, talagang sinigurado niya na okay lang itong batang to dahil mismo siya ang lumapit at nagsorry para dito sa batang to. Tanong din dito ni Uncle Drew na kung okay nga lang ba daw itong batang to at sinabi niya naman na okay lang daw siya. Sabi ng commentator ang gusto lang naman daw ng batang to ay makapag-shoot around dito nga sa court tapos sa magiging laban dito ng Boston Celtics kontra nga dito sa Dallas Mavericks. May talaga mga boss ang pagmamahal ni Uncle Drew sa mga batang fans no? Ito nga pala sa naging laban na to, panalo ang Boston Celtics sa final score na 122-107. Yung una ni Tatum with 24 points, samantalang dito naman sa Dallas Mavericks, 22 points para kay Uncle Drew, Kyrie Irving. Pero bago yan mga boss, pakilala ko muna sa inyo itong sponsor ng ating video. Alam nyo ba nitong 2010, ang Bitcoin ay nagkakahalaga lamang ng almost 5 pesos. Ay yung mga unang nagtiwala dito sa Bitcoin, kagaya ni Laszlo Hanyes mga boss no, pinambili ng dalawang Papa John's pizza yung nagkakahalaga ng 10,000 Bitcoin. At that time kasi nagkakahalaga lang to ng $41 sa kanila. Pero fast forward ngayon mga boss no, nasa 5.6 million pesos na ang isang piraso ng Bitcoin. Mga boss, hindi pa huli ang lahat para makapag-invest tayo dito nga sa digital currency. Kaya pinapakilala ko sa inyo itong Pocket Broker na kung saan isang app na pwede kang mag-trade ng Bitcoin at iba pang investments. Ito sa Pocket Broker, hindi ka malulula sa mga makikita mo dahil punong-puno to ng mga guides. Para naman magsimula ay kinakailangan mo lang i-click yung link dito nga sa baba, mag-sign up ka lang dito gamit yung email mo at kapag wala ka namang email, yung Facebook pwede mo ring gamitin. Tapos na ilagay mo lang din yung password na siguradong matatandaan mo. Tapos yun, huwag mo kakalimutan ilagay yung promo code na TIME2025 para sa 100% bonus. Pag magka-cash in ay i-click mo lang tong wallet sa upper right at piliin lang ang method gaya ng GCash. Ilagay lang din yung amount na gusto mong i-deposit at ilagay din ang ating promo code na TIME2025. Naman sa pagtitrade, pwede mong i-predict kung bababa o tataas yung market based sa iyong research. Sa ating video, naglagay ako ng $60 at piniredict ko nga na bababa yung market. After a while mga boss no, eto bumaba nga yung market at kumita nga ako dito ng $115. Naman sa pag-withdraw ng iyong kita ay napakaraming method kagaya na lamang ng GCash, bank transfer at digital currency. Itry nyo na itong Pocket Broker mga boss no, at huwag kakalimutan gamitin ang ating promo code na TIME2025 para sa 100% bonus. Ito naman sa naging press conference sa naging laban ng Los Angeles Lakers kontra nga dito sa Golden State Warriors na kung saan tinalo ng Lakers ang Warriors sa final score ng 118-108 na pinangunahan ni Anthony Davis with 36 points, LeBron James 25 points. Samantalang para sa Warriors naman mga boss no, etong si Andrew Wiggins with 20 points at Stephen Curry 13 points. Tapos nga ng laban na yan ay nagkaroon nga ng interview dito patungkol kay Steph. Tapos nga sabihin dito ng reporter na itong Warriors nga daw have lost their 20 games in the season when trailing in 4th quarter, winning only one mga boss dito nga sa kanilang game. Kaya naman talagang nagulat dito nga si Stephen Curry sa ginawang statement dito nga ng reporter. Dito ni Stephen Curry mga boss no, meron na nga daw talagang mga laban na talagang hindi sila makapuntos. At dito nga daw sa game na to ay talagang nakontrol nila Anthony Davis at LeBron James ang naging laban na to.
Kitang-kita naman ang dalawang mata natin yan dahil itong si Anthony Davis bukod nga sa kanyang na-produce na points ay nakapagtala din to ng 3 steals at 1 block. Talaga naman nagpahirap dito para sa Golden State Warriors. Sabayan pa nga yan dito ng pagbabalik dito nga ni Jared Vanderbilt, nakapagtala din ng 3 steals. Kaya talaga namang nahirapan dito ang Warriors dito nga sa naging laban nila kontra sa Lakers at ganito na nga lang ang naging reaksyon ni Curry.